Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat. Magandang umaga, bayan ng Brooks Point, lalawigan ng Palawan at sa lahat ng ating tagapakinig sa programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Ngayon po ay ika-31 araw ng Enero. Ako po ang inyong lingkod, Joshua Sariego, ang inyong makakasama sa isang oras na programang suma sa inyo tuwing araw ng Sabado sa ika-alas 11 ng umaga, nasabay po nating napapakinggan sa 104.5 Radyo Natin FM at 89.5 Radyo Bandera Philippines. Ang programang ito ay binubuo ng Balitang Bayan, Talakayang Bayan at Serbisyong Bayan. Nahatid po sa atin ang lokal na pamahalaan ng Bayan ng Brooks Point sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. Para po sa unang segment ng ating programa, mapapakinggan po natin ang mga napapanahong balitang hatid sa atin ng Paratungon East Elementary School o ng PEES News Team. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Magandang araw ng Sabado. Ngayon po ay ika-31 araw ng Enero, taong 2026. Ako po si Shania Shane A. Ali. At ako naman po si Glenn Cyrus G. Bangkaya. Kami po ang maghahatid ng makabuluhang balitang bayan na aming nakalap sa bayan ng Brooks Point ngayong linggo. Narito ang ulo ng mga balita na ihahayag sa atin ng Paratungon S Elementary School o ng PES News Team. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Sunod-sunod na groundbreaking at turnover ceremony pinangunahan ni Mayor Benedito. Consultation para sa proposed schedule of market values, tagumpay na idinaos. Mayor Benedito nanguna sa turnover ng backhoe para sa Barangay Ipilan. Operation Timbang Plus 2026, sinimulan na ng MHO. Clean-up drive isinagawa sa pagdiriwang ng Zero Waste Month. Dangerous Drugs at HIV Awareness Seminar, isinagawa na ng MDRRMO. Impeso Brooks Point patuloy na nagsasagawa ng career education. Bagong police car ng Brooks Point Municipal Police Station, silipin. Katipunan ng kabataan profiling isinagawa sa Barangay Tugtog. At BPSAT, bumisita sa Alba Farm para sa kolaborasyon. Magbabalik ang PS News Team para sa mga detalye ng Balitang Bayan. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. At nagbabalik ang ating Balitang Bayan, tayo po ay manatiling nakatutok sa programang ito. Para sa ating unang balita, sunod-sunod na groundbreaking at turnover ceremony, pinangunahan ni Mayor Benedito. Tunghayan natin ang detalye sa balita ni PS News reporter Arian Geron. Balitang Bayan. Isinagawa ngayong January 20, 2026 ang serye ng turnover at groundbreaking ceremonies sa iba't ibang barangay ng Brooks Point. Sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., katuwang si Municipal Engineer Raul Equiano Jr. bilang bahagi ng patuloy na paghahatid ng mga proyektong pang-infrastruktura at serbisyong panlipunan ng lokal na pamahalaan. Kabilang sa mga proyektong pinasinayaan at sinimula ng ang turnover ng comfort room sa public market, ang groundbreaking ng Market Mall site development sa Barangay Poblacion District 2, drainage system at installation ng integrated solar street lights sa Loleng Street, Barangay Poblacion District 1, pati ang turnover ng 100 sets ng solar street lights sa Sitio Abubakar, Barangay Kalasagin at Barangay Aribungos. Isinagawa rin ang turnover ng roof pavers at concrete pavement, gayon din ang groundbreaking ng box drainage canal sa Barangay Maasin.
ang improvement ng existing road sa Kaluluwang Street, Barangay Tubtop at ang access road improvement mula Pilot Road patungong Sitio Paratungon sa Barangay Pangubilyan. Bilang pagtatapos ng serye ng aktibidad, isinagawa rin ang turnover ng supply, delivery at installation ng isang unit ng flatbed dryer sa Barangay Samariñana na inaasahang makatutulong sa sektor ng agrikultura. Binigyang diin ni Mayor Benedito na ang proyektong ito ay patunay na tuloy-tuloy na pagsisikap ng pamahalaang bayan ng Brooks Point na mapaangat ang kabuhayan, mapabuti ang serbisyong publiko at maisulong ang kaunlaran sa bawat barangay ng munisipalidad. Mula sa Paratungon East Elementary School, ako po si Arian Seron, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat, Arian. At sa Balitang Pambayan, consultation para sa proposed schedule of market values, tagumpay na idinaos. Para sa detalye, narito si PS News reporter Prince Michael Bonanza. Balitang Bayan. Isinagawa ng Municipal Assessor Office sa consultation on the proposed schedule of market values SMV sa Brooks Point Convention Center Barangay Poblacion Distrito ngayong January 20, 2026. Pinangunahan ni Municipal Assessor Janet Quino ang aktibidad na mahalaga sa proseso ng pagsunod sa paghahanda at pag-update ng SMV. Tinalakay sa konsultasyon ang detalyadong chart ng batayang unit halaga sa pamilihan para sa lahat ng uri ng ari-arian, natitinag at di natitinag. Layunin nito matiyak na ang bawat pagtansya ng halaga ang naaayon sa umiiral na batas, tuntunin at regulasyon. Ayon sa Municipal Assessor's Office, ng turang aktibidad ay hakbang ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point upang mapabuti ang transparency at kaayusan sa pag-aasikaso at buwis at iba pang administratibong proseso sa ari-arian. Mula sa Paratungon East Elementary School, ako po si Prince Michael L. Bonanza, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Prince Michael. Susunod, Mayor Benedito, nanguna sa turnover ng bako para sa Barangay Ipilan. Silipin natin ang buong detalye sa ulat ni PS News reporter Jemima Sombi. Balitang Bayan. Pinangunahan ni na Municipal Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Municipal Engineer Raul A. Quijano Jr. ang turnover ng payloader, bako, heavy equipment sa pamahalaang barangay ng Ipilan. Nitong January 19, 2026, formal na tinanggap ang kagamitan ng punong barangay na si Nads Basel kasama ang mga kasapi ng Barangay Council. Ang turnover ay isinagawa bilang bahagi ng patuloy na pagsuporta at ng pamahalaang bayan ng Brooks Point sa pagpapalakas ng kakayahan ng mga barangay sa pagpapatupad ng mga proyektong pang-infrastruktura at serbisyong panlipunan. Inaasahang makatutulong ang heavy equipment sa mas mabilis at epesyenteng pagsasagawa ng mga gawaing tulad ng road maintenance, flood control at iba pang programang pangkaunlaran sa Barangay Ipilan. Mula sa Paratungon S Elementary School, ako po si Jemima M. Sombi, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Jemima. Operation Timbang Plus 2026, sinimulan ng MHO. Alamin natin ang buong detalye kay PS News reporter Jaren Pama. Balitang Bayan. Formal nang sinimulan ng Municipal Health Office MHO ng pamahalaang bayan ng Brooks Point ang Operasyon Timbang OPT Plus 2026 sa tulong ng mga Barangay Health Workers, BHW at Barangay Nutrition Scholar BNS bilang bahagi ng patuloy na edukasya ng lokal na pamahalaan para sa kalusugan at nutrisyon ng mga bata sa munisipalidad. Ayunin ng OPT Plus na masuri ang kalagayan sa nutrisyon ng mga batang may edad 0 hanggang 59 buwan sa pamamagitan ng wastong pagtitimbang at pagsukat ng taas. Sa programang ito, mas maagang natutukoy ang mga batang may malnutrisyon upang agad na mabigyan angkop na interbensyon at serbisyong pangkalusugan.
Ang mga datos na makakalap mula sa OPT Plus ay magsisilbing mahalagang kalusugan at nutrisyon. Naglalayong tiyakin ang maayos na kalagayan at mas batayan sa pagpaplano na at pagpatutupad ng mga programa at proyekto, liwanag na kinabukasan ng bawat batang taga Brooks Point. Mula sa Paratongan East Elementary School, ako po si Jaren B. Pama, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Jaren. Samantala, Clean Up Drive isinagawa sa pagdiriwang ng Zero Waste Month. Narito ang ulat ni PS News reporter Mary Chris Rosadeño. Balitang Bayan. Bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng Zero Waste Month, nagsagawa ng Solid Waste Management Office ng regular ng Clean Up Drive simula noong Enero 15, 2026 sa klaw ng aktibidad ang kahabaan ng National Highways mula sa Tiulada, Barangay Pamumbilyan hanggang Alibra, LNC sa Barangay Tubtub, gayon din sa Sanitary Landfill State ng Barangay Maasi. Ang taunang gawain ng higit na naging makabuluhan ngayong taon bilang pagmumita sa ika-25 anniversary ng Republic Act No. 9003 ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000 na nagsisilbing pundasyon, maayos at responsableng pamahalaan ang basura ng bansa. Ang maliliit na hakbang ay maaaring ni Solid Waste Management Office Design Leo P. Malong. Katuwang ang mga kawani at voluntaryo bilang patunay na magdulot ng malaking positibong epekto sa pamamagitan ng patuloy na sama-sama pagkilos. Isinusulot ng pamahalaan bayan ng Brooks Point ang isang mas malinis, ligtas at sensitableng kapaligiran para sa kasalukuyan at sa susunod pang mga henerasyon. Mula sa Paratongan S. Elementary School, ako po si Mary Chris S. Rosadeño, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Mary Chris. Susunod, Dangerous Drugs at HIV Awareness Seminar sinagawa ng MDRRMO. Balitang hatid sa atin ni PS News reporter Ainsley J. Haurige. Balitang Bayan. Isinagawa ang Dangerous Drug at HIV Awareness Seminar noong January 16, 2026 sa pangunguna ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, MDRRMO, sa ilalim ng pamumuno ng pamahalaang bayan ng Brooks Point na pinamunuan ni Honorable Cesario R. Benedito Jr. Dinaluhan ito ng mga kawani ng MDRRMO bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap na palakasin ang kaalaman sa usaping pangkalusugan at kaligtasan. Pinangunahan ng Municipal Health Officer MHO ang talakayan kung saan tinatalakay ang masamang epekto ng illegal na droga, mga paraan ng pag-iwas drug abuse at wastong kaalaman tungkol sa HIV. Kabilang dito ang paraang ng pagkalat ng HIV, kahalagahan ng testing at ang pagtugon sa stigma, diskriminasyon upang mapangalagaan ang kalusugan ng bawat isa. Sa pamamagitan ng gantong mga programa, patuloy na isinusulong ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point ang advokasya para sa isang malusog, ligtas at may kamalayang komunidad. Mula sa Paratongan S. Elementary School, ako po si NCJ E. Haurigi, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Ensley. Samantala, Empeso Brooks Point patuloy na nagsagawa ng career education. Narito ang ulat sa atin ni PS News reporter Jumaima Sombe. Balitang Bayan. Isinagawa ng Municipal Public Employment Service Office, Empeso, ang Career Development Support Program sa Brooks Point Christian High School.
Incorporation na layong ihanda ang mga grade 10 students sa mas malinaw na pag-unawan sa career planning at kasalukuyang kalagayan ng labor market. Ang aktibidad ay bahagi ng patuloy na inisyatibo ng EMPESO upang gabayan ang kabataan sa tamang paghahanda para sa kanilang hinaharap na propesyon. Sinimulan ang programa sa isang oryentasyon tungkol sa PESO, kabilang ang mga tungkulin, serbisyo at papel nito sa paghahanda ng mga magiging job seekers. Sumunod dito ang career planning with simple values formation kung saan hinikayat ang mga mag-aaral na kilalanin ang kanilang kakayahan, interes at mitihin bilang gabay sa paggawa ng makabuluhang desisyon sa pagpili ng karera. Nagpaabot ng taus-pusong pasasalamat ang EMPESO sa pamunuan, guro at mga mag-aaral ng Brooks Point Christian High School Incorporation sa mainit na pagtanggap at aktibong pakikilahok sa pamamagitan ng ganitong mga programa. Patuloy na isinusulong ang paghubog ng isang handa, may kaalaman at empowered na lakas paggawa para sa hinaharap. Mula sa Paratongan S Elementary School, ako po si Jemima M. Sombi, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Jemima. Bagong police car ng Brooks Point Municipal Police Station, silipin sa ulat ni PIS News Reporter Arian Geron. Balitang Bayan. Nangunahan ni Municipal Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang blessing ng bagong mobile police car ng Brooks Point Municipal Police Station o BPMPS na ipinagkaloob ng Provincial Police Office o PPO nitong Enero 19, 2026. Isinagawa ang seremonya bilang formal na pagtanggap at pagpapasinya ng sasakyang gagamitin sa mga operasyong pangkapayapaan at kaayusan sa munisipalidad. Ang bagong mobile police car ay inaasahang magpapalakas sa kakayahan ng BPMPS sa mabilis na pagtugon sa mga insidente, pagpapatrolya at pagpapatupad ng batas sa iba't ibang barangay ng Brooks Point. Bilang bahagi ng suporta ng lokal na pamahalaan, ang freight charges mula Maynila patungong Puerto Princesa ay pinasahan ng pamahalaang bayan ng Brooks Point. Binigyang diin ni Mayor Benedito na ang pagkakaroon ng karagdagang police vehicle ay mahalagang hakbang sa pagpapalakas ng seguridad at kaligtasan ng mamamayan. Patuloy umano makikipagtulungan ang lokal na pamahalaan sa Philippine National Police at iba pang ahensya upang masiguro ang kapayapaan at kaayusan sa buong bayan. Mula sa Paratongan East Elementary School, po si Arian Isveron, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Arian. Samantala, Katipunan ng Kabataan for Filing isinagawa sa Barangay Tubtob. Narito ang ulat ni PS News reporter Ensley Jade Haurigi. Balitang Bayan. Matagumpay na isinagawa ng Sangguniang Kabataan SK ng Barangay Tubtob, katuwang ang mga Barangay Health Workers, HIW, ang Katipunan ng Kabataan, KK Profiling bilang bahagi ng kanilang pagtutulungan upang mapalakas ang youth data at mga inisyatibang pangkalusugan sa komunidad. Formal na sinimulan ang aktibidad sa Sitio Kaluluwangan at Purok Maligaya bilang unang hakbang sa pag-abot sa mga kabahayan sa barangay. Pinangunahan ang aktibidad ni SK Chairman Marvin Badwa kasama ang buong SK Council na naglalayong makakalap at ng tumpak at napapanahong datos ng kabataan. Ang profiling na ito ay mahalaga upang mas maunawaan ang kalagayan, pangangailangan at mga isyong hinaharap ng kabataang Barangay Tubtob. Hinikayat ng Brooks Point Municipal Youth Development Office, MYDO, ang lahat ng sangguniang kabataan na aktibong suportahan at ipagpatuloy ang pagpapatupad ng KK Profiling sapagkat ito ay nagsisilbing mahalagang batayan sa epektibong pagpaplano at paghahatid ng mga programang tunay na tumutugon sa pangangailangan ng kabataan at ng buong komunidad. Mula sa Paratongan S Elementary School, ako po si Ensley Jade E. Haurigi, nag-uulat para sa Balitang Bayan.
Salamat sa iyo, Ainsley, at BPSAT bumisita sa Alba Farm para sa kolaborasyon, balitang hatid sa atin ni PS News Reporter Jaren Pama. Balitang Bayan. Isinagawa ang isang courtesy call at visit sa Alba Farm, Sitio Lada, Barangay Pangubilyan, Brooks Point, Palawan nitong Huwebes, January 15 to 2026 sa panguna ni Refelin M. Bendito, CTEC, BPSAT Administrator, kasama ang mga kawani ng BPSAT. Ang Alba Farm ay isang kinikilalang training partner na akreditado ng TESDA Mimarupa at may hawak na Certificate of TBAT Program Registration CTPR para sa mga programang pang-agrikultura. Layunin ng pagbisita na palakasin ang ugnayan at koordinasyon sa pagitan BPSAT Alba Farm, partikular sa mga posibleng larangan ng kolaborasyon para sa pagsasanay, skills development at capacity building ng mga mag-aaral. Tinalakay rin ang pagbabahagi ng mga idea at best practice upang higit pang magusay ang pagpapatupad ng mga programang pang-edukasyon at pang-agrikultura. Naging kabuluhan at aktibo ang aktibidad na nagpatibay ng pagkakaunawaan at iisang layunin tungo sa dekalidad na edukasyon at sustainabling kaunlarang pang-agrikultura. Nagpaabot naman ng taos-pusong pasalamat ang Brooks Point School of Art and Trade sa ilalim ng pamahalaang lokal ng Brooks Point Alba Farm para sa patuloy ng suporta at pakipagtulungan sa mga inisyatibang pang-edukasyon at pang-komunidad. Mula sa Partongon East Elementary School, ako po si Jaren B. Pama, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Jaren. Manatiling nakatutok sa pakikinig at panonood ng ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Susunod na sa ating programa, ang Talakayang Bayan. Ako po si Shania Shane A. Ali. At ako naman po si Clean Cyrus G. Bangkaya. Kami po muli ang Paratongon S. Elementary School o ang PS News Reporter na naghatid ng Balitang Bayan. Mapagpalang araw sa lahat! Bayan ng Brooks Point! Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Maraming salamat po sa ating mga mahuhusay na tagapaghatid balita mula sa PEES News Team. Maraming salamat din po sa kanilang head teacher, Ma'am Vilma Manunggay, sa patuloy na pagsuporta sa mga estudyante ng Paratongon East Elementary School. Susunod na po sa ating programa ang Talakayang Bayan kasama si Sangguniang Kabataan Federation President, Honorable Jason Ray M. Sispeñe upang ilahad ang mga kapanapanabik na plano at programa ng SK para sa taong 2026. Abangan po natin ito pagkalipas lamang po ng ilang paalala. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. At nagbabalik ang ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Nandito na po tayo sa ating ikalawang segment, ang Talakayang Bayan. Mapalad po tayo ngayong umaga sapagkat makakasama po natin ang isang poging-pogi. Well, actually, sinabi niya yun sa akin na sabihin ko po bago namin simulan ng programang ito. Sabay-sabay po nating i-welcome ang ating Sangguniang Kabataan Federation President, walang iba, Honorable Jason Ray M. Sispeñe. So, ayan, good morning po. Good morning. Good morning. Good morning, Kuya. So, yun. Ayan po, maraming salamat kay SK Jason sapagkat alam po natin na medyo busy po ang mga Sangguniang Bayan members at nabigyan niya pa rin po tayo ng pagkakataon dito na mapaunlakan ng ating interview po sa kanya. So, hindi po lingid sa kaalaman ng iba or kung hindi man niyo po alam ay si SK Jason po, si SB Dodoy. Si SB Doydoy ay pinsang buo ko, kaya ganito po kami ka-close. So, ayan po. Pasensya lang po sa mga listeners natin dyan, kaya baka
medyo casual lang po yung ating usapan ngayon. But una po, gusto nating tanungin, kamusta ka naman po, SK? Eto, masaya. Hindi, kamusta Hindi, ka nga? In totoo lang, Kumusta ka? bilang, Kamusta ka bilang isang public servant? naman? public servant, ako ay masaya. Sabi nga ni SB Kalen, nakaka-addict ang serbisyong publiko. Totoo yun, nakaka-addict So, syempre, hindi naman sa pagiging hypocrite, may mga instances na talagang mahirap, pero wala namang word na mahirap eh. Hindi lang siya madali. Ganon, ganon siya. Ini-aim po ng Municipal Information Office, syempre na matanong ang ating mga representatives, no? Ang ating mga leaders na nagre-represent ng iba't ibang sektor dito sa ating bayan. So, syempre, ikaw bilang isang representative ng mga kabataan dito sa bayan ng Brooks Point, specifically the Sangguniang Kabataan, magtatanong kami ng mga patungkol sa plano ng inyong federasyon. Kasama din dito syempre yung mga kasama mo sa iba't ibang barangay na SK chairpersons, ganyan. Kaya, ayan, simulan na natin. Sa pagpasok ng taong 2026, ano ang pangkalahatang direksyon at mga pangunahing plano ng Sangguniang Kabataan Federation para sa kabataan ng Brooks Point? Sa pagpasok ng taong 2026 po, to be honest, hindi pa kami nakapag-conduct naming first quarterly meeting kasi po ang SK Federation, ang federasyon, ng Pambayang Federasyon, ay may mandato na magkaroon ng at least 4 na meetings kada taon. So, ginagawa namin siya quarterly. So, since ngayon po ay hindi pa po kami nakapag-conduct ng quarterly meetings, gawa nga po na binibigyan pa po natin ng sapat na oras at ng panahon ang ating mga ibang SK chairpersons, gawa ng karamihan po sa kanila ay nagka-conduct ngayon ng activity sa kanilang mga barangay. So, siguro po, this coming February, mid-month ng February po magkakandak na kami. Pero, ang initial po na plan ko na rin bilang kanilang representative po, na mas palakasin pa po ang partisipasyon at i-enhance yung mga natatagong talents ng mga kabataan po natin ngayon. No? Siyempre, hindi lang po sa sektor ng sports, although ang SK Federation po, automatic po kasi nasa Republic Act 10742, na kapag representative ka ng kabataan, automatic po na ang representation mo, either Sangguniang Barangay or Sangguniang Bayan, ay ikaw ang magtatayong chairman ng Youth and Sports Committee. Hindi lang naman po sa larangan ng sports, bagkus gumagawa rin po tayo ng mga programa sa pang-edukasyon. Siyempre, napakahalaga po. Meron po tayong mga draft ordinances dyan na first reading na, na inaantay na lang po yung implementation ng ating local chief executive at saka syempre ng tulong po ng Sangguniang Bayan para po mai-implement na. At sa kabilang banda naman, magfo-focus po ang Sangguniang Kabataan Federasyon ng Brooks Point sa mga OSY, out of school youth po natin. Kasi po based po sa amin datos nung nakaraang taon, mas dumadami yung numbers po ng ating out-of-school youth. Although nagbibigay po tayo ng mga programs and trainings po para sa kanila, pero hindi po natin malalahati kasi ang realidad mas maraming hindi naman sa hindi interesado. Siguro baka may mas priority lang sila sa buhay kaya hindi sila nakakapag-attend. No? So yun po yung tinatarget natin ngayon na sana mas mapadami, mas mapalakas po yung youth participation po ng ating bayan this 2026. Kasi po ito ay magsisilbing most probably last year na namin po bilang SKs ngayong sa aming batch. So, ayun. So, kanina na-mention mo na dumadami yung datos ng out-of-school youths or yung mga OSY kung tawagin. Paano naman tinitiyak ng SK Federation na ang boses at pangangailangan ng kabataan sa bawat barangay ay maayos na kinakatawan at nahihain ang antas ng munisipyo? Kung paano ba nalalatag ng munisipyo ang mga ganitong klaseng hinaing? Una po, para malaman natin na dumadami yung out-of-school youth, kailangan natin ng datos. Siyempre, numbers don't lie. Pangalawa, hindi naman po manghuhula sa SK Jason na para po hulaan kung ano po yung pangangailangan ng isang OSY. Andiyan po ang tulong po ng ating mga Sangguniang Kabataan chairpersons sa iba't ibang barangay. Pakarami, na, 18 kayo? 18 kami. Na napakasipag sa pagkalap ng KK profiling na tinatawag sa amin. No? Nasa ganun, malaman namin ano yung rason ng mga kabataan, bakit
out of school na sila, hindi na sila nag-aaral. Mm-mm. Pangalawa, sa ganung paraan po, naipabahagi po ng ating mga SK chairpersons din sa akin bilang kanilang representatives na yung mga problema, yung mga challenges na lang para hindi siya negative. Ay yung mga challenges ng ating mga youth na hindi pa nag-i-school, na nag-aaral, gano'n. So tayo bilang representative ng SK, open po ang ating boses at sa tulong po ng ating Sangguniang Bayan members na laging vocal sa kanila. At ang ating local chief executive naman po ay once po na nag-request tayo ng ganitong programa para sa OSY ay never naman po tayo ng dalawang salita sa kanya. Kasi po, alam niyo naman po na youth is a major force for change. So napakahalaga po na bigyan pansin natin yung mga pangangailangan ng ating mga OSY. Kasi hindi po yan magiging OSY kung wala lang. Yeah. May mas malalim pong Totoo. dahilan yun. At nandito po tayo para kahit papano, di man masolusyonan, kahit papano po ay maibsan yung mga ganong suliranin na dinadanas po ng ating mga out-of-school youth. Sa tulong din po pala ng ating Municipal Youth Development Office, headed by Kuya Jiro, na kung makikita po ninyo yung kanyang calendar of activities this coming 2026, napakarami po. At Lakado na ang mga oo, at timeline, saka no? hindi lang yun po naka-focus para sa isang aspeto, no? Para lahat ng kabataan, welcome. Isipin nyo, meron tayong free civil service na review na napakalaking tulong po para maitupad, may sakatuparan po yung mga plano ng ating mga youth ngayon. So, napakarami po nun, antabayanan po ninyo. At sana po makasama po namin kayo sa this following months na magkakasama tayo ngayong taon. Yan, matanong lang natin, no, na-mention mo kanina yung about sa out-of-school youth, yung mga, hindi sila nagiging out-of-school youth for no reason. Kadalasan, ano kaya yung mga nagiging problema kung bakit napapabilang sila sa ganito o bakit humihinto sila sa pag-aaral? Number 1, poverty. Okay. Pangalawa, responsibility. Responsibility in line with poverty. Kasi once, karamihan po na na-interview namin, ba't hindi nag-aral, gawa nga ng unprepared family, kumbaga, na maagang nagkapamilya, ganun po, no? At isa rin po yun sa major challenge ng sangguniang kabataan ngayon, paano maibsan yung mga teenage or teenage pregnancies natin. Lalo na nagiging one of the major reason yun kung bakit naging out of school youth yung isang individual, yung isang kabataan, ano. So, ayun, yun yung reason. Okay. Kanina nabanggit mo yung KK profiling. Para po sa kaalaman ng publiko, maaari niyo po bang ipaliwanag kung ano ang katipunan ng kabataan o yung KK? At ano yung mahalagang papel nito sa pagpapaunlad ng youth participation sa komunidad? Anong pinagkaiba ng SK sa KK? Based sa Republic Act 10742 or also known Sangguniang Kabataan Reform Act of 2015, ang katipunan ng kabataan po ang nagko-compose ay 15 to 30 years old na residente ng isang particular na barangay o syempre sa atin sa bayan. So, lahat ng 15 to 30 years old, ang tawag po sa inyo ay katipunan ng kabataan. Doon po tayo sa pinagkaiba ng sangguniang kabataan at saka ng katipunan ng kabataan. Ano? Ang sangguniang kabataan, basically, bago sila naging sangguniang kabataan, sila ay parte ng tinatawag nating katipunang kabataan or KK. Ayan, so nagiging sangguniang kabataan lang po sila dahil sila po ay binoto ng mga katipunang kabataan bilang kanilang representative sa isang particular na barangay, particular na bayan, or probinsya. So, ang KK ay ang general public? General public, okay, yeah. General public. So, bakit sinasagawa yung KK profiling? Number 1, tulad po na sinabi ko kanina, hindi po manghuhula yung mga leaders na inyo pong inhalal para sa particular na posisyon. Ano? So, kailangan po natin ng aktibong partisipasyon ng ating mga katipunang kabataan. So, number 1 po, para malaman namin kung ano po yung gustong gawin or na i-inline na event, gustong mangyari ng ating mga kabataan doon sa ating particular na barangay. Gagamitin ko na po yung word na barangay dahil po, although representative po ako ng 18 barangays sa ating munisipyo, pero kasi ang primary naman po namin trabaho ay maging representative syempre ng youth doon po sa aming mga particular barangays. So, ginaganap po namin yung KK profiling para malaman po namin doon sino yung OSY, anong age bracket yung nagkaroon ng ganitong baby, ano pong work ng mga from 18 to 24, yung mga ganong klaseng data po. At maliban po doon, pag nagkakaroon kami ng KK profiling, usually sinasabay po namin siya sa Katipunan ng Kabataan Assembly na nakamandato po sa Sangguniang Kabataan. Ano?
Ang Katipunang Kabataan Assembly po ay maihahalin tulad po natin sa Barangay Assembly na ginagawa ng ating punong barangay para po maglahad ng reports, ng activities, ng financial status, Yeah. ganon. Ganon din po sa Sangguniang Kabataan. Kumbaga, ang SK po ay isang parang sort of maliit na klase ng pamahalaan Yeah. para sa kabataan. So, Oo. nagkakandak po kami ng KK profiling para malaman namin kung ano po ang inyong maisasuggest sa amin bilang inyong representative, kung ano pong gusto nyong gawin or activities sa entire year. Pero hindi lang po doon sa activities, Siyempre, primary po doon kung ano po yung estado ng mga kabataan natin. Kaya kami nagkakandak ng KK profiling. So, basically, KK profiling equals kung ano yung estado ng mga kabataan doon sa particular na barangay. Okay. Nagkaroon tayo ng parang misconception about the sangguniang kabataan, di ba? Na parang kapag SK, puro pa basketball, puro pa pageant, ganyan. Can you like explain it to us later? Ano ang kinalaman ng KK doon? But then first, ito muna ang tatanungin natin. Ano-ano po ba yung mga advokasya o programang nais bigyang pansin ng SK Federation ngayong taong 2026? At ano po ang inyong mga nais inaasahang na makamit sa pagtatapos ng taon? Ayun, ang ini-aim ng federasyon ngayong taon po, ay syempre yung mas mapalawak yung active participation ng ating mga kabataan. Kasi sa ganung way, napakaraming factors yun para sa youth. Kapag patay ang SK, tenga ang youth. Yeah. Pag tenga ang youth, wala siyang ibang gagawin. Andyan napapasok yung bisyo, at saka yung mga hindi natin inaasahang nangyayari. So, mas gagawin naming mas active pa yung mga katipunan ng kabataan natin. Nang sa ganun po ay mas, tulad ng sinabi ko po kanina, mas ma-express nila yung kanilang mga natagong talento. Yeah. Oo. At yung gusto nilang ipagawa sa sa federation or yun. sa ganun. Kasi syempre, for example, hindi kayo mag-a-attend ng assembly, tapos magugulat kayo, bakit May ganito. puro basketball, bakit puro event na ganito. pageant, ganyan. Oo. Kasi malamang siguro yung mga uma-attend doon, yun yung mga gusto nila. So, if Yeah. you want your voice to be heard, you better attend. Oo. Attend kayo ng SK or KK assembly or KK Libre lang yun. profiling. Libre lang yun. Para makapag-suggest sila, di ba? Kasi sa totoo lang, individual differences. Oo, totoo. Di ba? Totoo. Si Kuya, napakatalino sa ACADS. Summa cum Di ganon. laude yan ng QE. Totoo yun. Tapos ako, sports lang. Ganon. So, bilang leader, hindi ko pwedeng i-implement sa isang particular na area na sige, mag-basketball kayong lahat. Si Kuya magaling pala mag-football. Hindi. Yung yung ganong scenario ba? Kung wala po yung boses ninyo bilang kabataan na nasasuggest sa amin, hindi ko pwedeng dalahin yung personal na interest ko bilang leader na gusto kong gawin ninyo ito. Ay, kung di naman yun yung interest ninyo. Oo, So, para malaman namin yung interest ninyo, Umattend po kayo. Ganun na Umattend simple kayo yun. ng KK, KK profile. Assembly. KK Assembly. Nasa ganun po, mailista natin. Masabi po ninyo kung ano yung gusto yung activity kasi meron po tayong sapat ding kaalaman para mai-implement po yung mga nais po ninyong gawin. Di ba sabihin natin like may mga barangay na katabi ay dagat, di ba? So what if gusto nyo palang matuto ng mga Extracurricular activities. pangingisda, yung mga ganyan. Oo. Syempre malaking bagay yun. Oo, side quest. So dapat i-raise ninyo sa mga SK chairpersons ninyo or doon sa KK Assembly para mas marinig nila yung gusto ninyong mangyari or magawa dito sa inyong mga barangay. Yan lang. So, Ganun lang thank siya you for kasimple. that. Thank you for that clarification, SK. Sa aspeto po ng suporta, paano po tinutulungan ng LGU Brooks Point ang SK Federation at ang youth sector sa pagpapatupad ng mga programang ito? Ng mga programa na pinaplano ninyo at sa mga nagawa nyo before? Kasi ang nakamandato lang naman sa Sangguniang Kabataan, syempre, although chairperson ka ng Youth and Sports Development, pero ang pinakamandato namin bilang SK, mag-conduct po ng tuwing August ay Linggo ng Kabataan. Yan. Mandatory po yun sa lahat ng Sangguniang Kabataan na kinakonduct tuwing August. So, ang SK Federation po ay wala pong particular or specific na fund, unlike sa SK ng mga barangay po sa amin. Meron po kaming automatic 10% na ibabawas po doon sa fund ng barangay, yung 10% po, ililipat na po doon sa SK. Yung 10% po na yan sa SK, sidebet ko lang po ng konti para maintindihan ng lahat. Yung 10% po na galing po sa barangay,
paparte-partihin pa po yun ng SK. Kasi, for example, may 1 million ang barangay. Oo. Maliit na yun ha, pero example lang para sa basis. May 1 million ng isang barangay. 10% nun, 100,000. Yung 100,000 pesos po na yun, nakalaan na yun para sa SK. Example lang po to. So, sa 10%, 100K na yun, yung 10% na yun, 25% po nun, yun po, doon po ibabawas yung monthly honorarium Yeah. ng ating mga SK members, yung ating dalawang appointees, SK Treasurer and SK Secretary, yung ating mga SK Kagawad, SK members, doon din po siya ibabawas sa 10% na yun. So, yung 25% ng 100,000, 25,000, meron na lang po tayo 75,000 para naman po doon sa mga activities na nakamandato sa amin. Sa global mobility, wala kang sports actually. Kahit titignan po ninyo sa RA 10742, wala po sa 10 pillars, wala pong sports. Merong health, global mobility, yun, etc. etc. At 10 na pala yun, hindi na pala 9 kasi sinama na rin po yung agriculture. So, isipin po ninyo paano natin ipagkakasya yung ganong amount ng pera para sa 10 iyon. So, yun siya. So, usapang federation naman po, paano tayo natutulungan ng ating munisipyo pag magpapakonduct ng activities. Tulad po na sinabi ko kanina, wala po tayong mandatory 10% galing sa general fund. So, meron lang po tayong fund na binibigay po ng ating munisipyo sa atin. Depende lang din po sa availability. Siyempre, tulad po, ngayon, to be transparent, general, wala pong opisina ang Sangguniang Kabataan Federasyon na talagang meron siyang pondo, wala pong ganun. Ang ating fund po ay naisama po sa ating Municipal Youth Development Office na meron po tayong 300,000 pesos. Yung 300,000 pesos po na yun, pagkakasyahin po natin yan buong taon para mai-conduct po yung mga activities po na ating sinasalang. So, liban po doon, sa pondo na rin na po na yun, doon din po natin binabawas pag nagpapamiting po tayo. May mandatory meeting po yung SK Federation, doon po binabawas yung pagkain, yung mga materials na kakailanganin. Minsan po, pag talagang na-short, pag may travel po sa SK, pag sinabi pong travel, wag niyo po ma-misinterpret kasi hindi po yun gala. Mandatory trainings po yun na pinapatawag lagi, either DILG or National Youth Commissions, kung saan po naka-inline ng ating Municipal Youth Development Office. Yes. Ang munisipyo ay hindi naman pumadamot sa atin, so binibigyan nila tayo ng ganyan. Pagtapos, pag tayo naman po nag-request, talagang pagkaya, nagbibigay naman po sila. At hindi naman po sila madamot sa pagbibigay ng kanilang mga resources, hindi man po monetary, pero yung ibang side quest tulad ng pag magpapa-event po tayo ng Linggo ng Kabataan, for example, yung speakers, yan, yung lights and sounds, Yung venue. yung mismong venue, yun, napakalaking tulong na po sa atin nun. So, yun, ano pang may hiling natin, no? So, siyempre, liban dun, mga linkage, resources, ayun, kapalan talaga ng muka. Kasi kung hindi mo to gagamitin, wala, hindi sasapat talaga. Kasi hindi sasapat talaga. At syempre, nais nating pasalamatan ng ating butihing mayor na Sobra. Mayor Cesario R. Benedito Jr. sa kanyang suporta at pagmamahal sa mga kabataan. Liban doon, lahat po ng Sangguniang Bayan members, pag ako po naglapit, pag sa SK naglapit, o kahit sino po tanongin yung SK, pag lumapit sila, basta kaya. Na ibibigay naman po. Andyan din po ang ating Liga ng mga Barangay President na hands-on sa pagturo po ng mga bagay-bagay sa atin. So, andyan, open po sila. Hindi lang po sila nagbibigay support monetary for gamit, pati po moral at syempre wisdom, napakahalaga. Yes. And that's a good thing, no? Na talagang dapat magtulungan tayo dito. Kasi at the end of the day, ang sentro natin ay kabataan, dapat maihatid natin sa mga kabataan ng serbisyong nararapat para sa kanila. So, yun, bilang pagtatapos, dahil di natin namamalayan ng oras, ito na lang ang tatanong natin sa iyo. Ano ang inyong mensahe sa mga kabataang taga Brooks Point upang mas mahikayat silang maging aktibo at makibahagi sa mga inisyatiba ng Sangguniang Kabataan Federation? Ano ang mensahe mo sa kanila? Be cooperative. Yeah. Perfect. Yun na, yun siguro yung pinaka-root. Kasi mangialam po kayo mangialam kayo. Hindi in a negative way. Totoo mangialam po kayo kasi po constructive criticism, napakalaking tulong po nun sa amin. Sobra. Totoo, kailangan hindi natin po yun. hindi po yun hindi namin yung tinitake as batikos kasi hangga't may nasasabi po kayo sa amin, isa lang po ibig sabihin nun, may pagkukulang po kami. Kung walang magko-call out sa atin, Wala po kaming kwenta. wala tayong room for improvement. Wala. Minsan labas-labas tayo sa comfort zone para kasi hangga't komportable po tayo, walang improvement sa ganun. So, ang message ko po sa inyo, maging cooperative po kayo ngayong taon. Last year na po namin, bigyan na po natin yung best
para sa Sangguniang Kabataan ng Brooks Point. At natutuwa rin po ako na maraming barangay po yung dati po ay kumapansin natin ay hindi naman nag-excel. Pero ngayon po, Oo, totoo nasa yun. top tier na. Oo. At nakakatuwa po na mayroong mga ganun tayong youth leaders. At siya, hindi naman po magiging successful. Iyon, syempre, kung hindi rin po active yung kanilang mga katipunan ng kabataan. So, yun, Kabataan ng Brooks Point, mangialam po kayo. At nandito po kami para pakinggan yung inyong hinaing para sa amin. At para tuparin na rin kung ano yung pangarap ninyo. Pangarap na activities, pangarap na programa, pangarap para sa lahat, pangarap para sa kabataan. So, yun, thank you. Bago natin natapusin nito, may nais ka bang ipa-shoutout? And shoutout po sa unang-una po siyempre sa family ko, mama, papa. Tapos kay kuya. Yan. Nakatabi mo na lang. Oh, shoutout kay mag-subscribe kayo sa channel niya, Hello. Joshua Sariego. Joshua Tas, Sariego. Siyempre sa this upcoming Sacred Heart of Jesus High School alumni, sa 78th founding anniversary ng Sacred Heart of Jesus High School ang alma mater ko po. At saka, shoutout po sa batch 2019 na talagang totoo nakasupport naman talaga sila pag may mga activity ako, aka Dodoy Magbanwa. Dodoy Magbanwa! Hindi, joke lang. Ayun po, isa rin pa, baka magtampo. Batch 2013 sa Brooks Point Central School. Yes. Isa mapagpalang araw po sa inyo. Miss na miss ko na kayo. Sana po magkita-kita tayo this coming February 7 kung di ako magkamali. Tsaka batch 2017 sa Brooks Point National High School naman. Gaganapin. Yun. What's up sa mga kabatch ko dyan? Masaya ako na naging successful kayo. Yun lang. Thank you so much sa ating Sangguniang Kabataan Federation President, Honorable Jason Ray M. Sispeñe. Maraming salamat, SK Dodoy. SK Doy sa pagpapaunlak ng interview. Sana hindi ka magsawa na suportahan ang mga programa ng Municipal Information Office. Tandaan niyo po na nandito lamang ang MIOs na patuloy na nagsusuporta sa mga programa ng SK. Ayun, shoutout pala sa MIO na lagi nagpo-post na activities namin kasi wala kaming page. So yun. Thank you so much again. At ayan po, susunod na po ang ating Serbisyong Bayan pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan, mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan, hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan, malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. Narito na po ang ating Serbisyong Bayan na hatid po ng pamahalaang lokal ng bayan ng Brooks Point sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., Vice Mayor Attorney Mary Jean D. Feliciano at ng mga Sangguniang Bayan members. Una na po dyan, pabatid para sa lahat ng mga property owners sa Palawan. Isang mahalagang paalala para sa mga may-ari ng lupa, bahay at iba pang real property. Magbayad po ng real property tax sa tamang oras. Maaring magbayad ng buo o quarterly. May 10% discount sa maagang pagbabayad para sa taong 2026 mula January 2 hanggang March 31. At 20% discount naman para sa advance payment ng taong 2027. Paalala rin po na may surcharge at interest ang mga late payment. Para sa tamang pagbabayad, magtungo lamang po sa Municipal Treasurer's Office o Provincial Treasurer's Office. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan lamang po sa inyong mga munisipyo. Magbayad ng maaga para makaiwas sa multa at dagdag na bayarin. Serbisyong Bayan. Abiso sa lahat ng mga mamamayan na mag-iingat sa influenza. Isang paalala sa kalusugan para sa lahat ng mga Palawenyo. Ipinapaalala ng Provincial Health Office of Palawan ang patuloy na pag-iingat laban sa influenza o trangkaso, lalo na ngayon ay pabago-bago ang panahon. Kung kayo po ay may nararamdamang lagnat, ubo, sipon o pananakit ng katawan, agad na magpatingin sa pinakamalapit na health facility. Ang maagang pagkilos at tamang kaalaman ay mahalaga upang maiwasan ang komplikasyon at pagkalat ng sakit. Atin pong tatandaan na sama-sama nating pangalagaan ang kalusugan ng bawat Palawenyo. Serbisyong Bayan. Abiso para sa mga nais pumasok sa Philippine Coast Guard Community.
Inaanyayahan ang lahat ng mga handang maglingkod at gumawa ng pagbabago na sumali sa Philippine Coast Guard. Bukas na po ang tanggapan ng aplikante para sa mga commissioned officer at enlisted personnel. Tumatanggap po sila ng aplikasyon mula January 20 hanggang February 20, 2026. Alamin lamang po ang mga kwalifikasyon, requirements at oportunidad para sa isang karerang may layunin, dangal at serbisyo sa bayan. Ang mga opisyal na detalye ng recruitment ay makikita sa PCG Recruitment website na ma-access sa official Facebook page ng Coast Guard Human Resource Management Command o CGHRMC simula January 20, 2026. Isang paalala lamang po na huwag magpapaloko sa mga peking accounts. Maging mapanuri at sundin lamang ang opisyal na communication platforms ng Philippine Coast Guard at ng CGHRMC. Serbisyong Bayan. Abiso para sa lahat ng mga negosyante at taxpayers ng Brooks Point. Malugod po namin ipinapabatid na simula noong January 5, 2026, maaari na po kayong mag-apply online para sa renewal o bagong aplikasyon ng inyong business at mayor's permit. Ito po ay alinsunod sa SB Resolution number 2019-221 at sa bisa ng Memorandum of Agreement na nilagdaan noong September 11, 2020 sa pagitan ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point at ng Department of Information and Communications Technology o DICT sa pakikipagtulungan syempre ng Department of Interior and Local Government o DILG. Sa pamamagitan ng modernong teknolohiya, ipinapatupad po natin ang Electronic Business Permits and Licensing System o EBPLS upang mas mapadali at mas mapabilis ang proseso ng inyong aplikasyon. Maaari po kayong mag-login sa egov.ph. Serbisyong Bayan. Alamin ang tamang impormasyon tungkol sa HIV at AIDS, paano ito napapasa, paano ito maiiwasan, at kung bakit mahalaga ang maagang pagpapasuri. Atin pong tatandaan na libre ang HIV testing at mananatiling kompidensyal ang inyong konsultasyon. Ang tamang edukasyon ay susi sa ligtas, responsable at mas matatag na kinabukasan ng bawat Pilipino. Magpa-HIV test. Alamin ang inyong status. Kayo po ba ay may mga tanong o gusto magpa-HIV test? Message lamang po sa Municipal Health Office ng LGU Brooks Point. Serbisyong Bayan. Bukas po tuwing araw ng Miyerkules ang kadiwa ng Pangulo sa munisipyo, kung saan available na sa ating munisipyo ang mga sariwa, mura at abot kayang mga produktong gawa ng ating mga local farmers. Naging posible po ito sa pamamagitan ng ating Office of the Municipal Agriculturist sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Municipal Agriculturist Renato Bacosa. Matatagpuan po ito sa New Municipal Hall, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Kaya pasok mga suki at sabay-sabay po tayong mamili sa ating kadiwa ng Pangulo tuwing araw ng Miyerkules. Serbisyong Manatiling Bayan. nakatutok sa mga anunsyo at balita ng ating pamahalaan. Upang maging updated sa mga anunsyo at balita ng pamahalaang lokal ng bayan ng Brooks Point, maaari lamang na i-follow ang ating official Facebook page, ang Municipal Information Office-Brooks Point o sa www.facebook.com/MIO Brooks Point. Maaari nyo rin pong mapanood ang mga nakalipas na live events, highlights at impormasyon ng Bayan para sa Lahat program sa ating official YouTube channel. Hanapin lamang po ang channel ng MIO Brooks Point o sa www.youtube.com/@MIO Brooks Point. Serbisyong Bayan. Alam mo ba, may mga updates na rin ng MIO Brooks Point sa TikTok. Dito mo mapapanood ang mga highlights, mahalagang impormasyon ng Bayan para sa Lahat programs at iba't ibang segment tulad ng Balitang Bayan, Talakayang Bayan at Serbisyong Bayan. Para laging updated sa mga kaganapan ng ating bayan, i-follow lamang po sa TikTok ang @MIO Brooks Point. Serbisyong Bayan. Naka-follow ka na ba sa amin? Para laging updated sa mga kaganapan, anunsyo at serbisyo sa ating bayan, i-follow po ang ating official Instagram ng Municipal Information Office-LGU Brooks Point. O makikita nyo po ang @MIO Brooks Point. Abangan ang mga balitang bayan, paalala at mahalagang impormasyon para sa bawat mamamayan. Serbisyong Bayan. Naka-follow ka na rin po ba sa ating Twitter account na ngayon ay opisyal lang tinatawag na X? Para sa mabilis at updated na balitang bayan, anunsyo at serbisyo, i-follow lamang po ang official X account ng Municipal Information Office-LGU Brooks Point. Updated ka dito. Serbisyong At dun Bayan. po nagtatapos ang ating programang Impormasyon ng Bayan para sa Lahat.
Sa ngalan po ng LGU Brooks Point at bumubuo ng Municipal Information Office sa pangunguna ni Municipal Information Officer Designate Mr. Darwin H. Omar, PhD, ako po ang inyong lingkod, Joshua Sariego. Mapagpalang araw po sa ating lahat at kita-kits po tayo sa susunod na araw na Sabado. Impormasyon para sa lahat. Balitang bayan, talakayang bayan, at serbisyong bayan. Ihahatid lahat yan sa programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Tumutok sa 104.5 Radyo Natin Brooks Point tuwing Sabado, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tampok ang mga tagapagbalita mula sa iba't ibang paaralan sa bayan.